Isang mapagpalang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa lahat po ng nakikinig ng inyong mga kwento sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Gusto kong ibahagi sa inyo ang naging karanasan kong ito para patunayan na kahit sa anong sitwasyon at pagkakataon ay hindi nagtatagumpay ang kasamaan laban sa kabutihan. Hindi man natin nauunawaan kung bakit tayo binibigyan ng Panginoong Diyos ng mabibigat na problema, ay darating din ang panahon na malalaman natin ang dahilan kung bakit kailangan natin yung pagdaanan. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Edmond. At ito ang aking kwento. Lumaki ako sa mahirap na pamilya. Ang tatay ko na si Arman ay isang magsasaka, habang ang nanay ko na si Lusing ay isang labandera. Ang nag-iisa ko namang kapatid ay si Oji ang pangalan. Sa kabila ng kahirapan, ay iginapang ng mga magulang ko ang aking pag-aaral hanggang sa nakapagtapos ako ng 2 taong kurso sa kolehiyo. Alam ko na hindi ako aasenso sa baryo namin, kaya nang natapos ko ang pag-aaral ay nagpunta ako sa Maynila para doon makipagsapalaran. Nagkaroon ako ng maayos na trabaho roon. At aaminin ko na masyado akong nalunod sa magagandang bagay sa syudad. Dumating ako sa punto na hindi ko na naisipang umuwi sa amin, at sapat na sa akin na nagpapadala ko ng pera para sa aking pamilya. Sa Maynila ko rin nakilala ang nobya kong si Maricel. Nag-live-in kami at nanirahan kami sa iisang apartment. Napakaganda at napakabait ni Maricel, Sir Blair. Siya yung klase ng babae na hindi mo ikakahiyang ipakilala sa kahit na sino, lalong-lalo na sa pamilya mo. Isang gabi, kumakain kami ni Maricel sa isang restaurant bilang selebrasyon ng 7 taon ng aming relasyon. At hindi ko inaasahan ang sinabi niya sa akin habang kumakain kami. Edmond, 7 years na tayo magkarelasyon, pero hanggang ngayon ay hindi mo pa naipapakilala ang pamilya mo sa akin. Kailan mo ba ako ipapakilala sa kanila? Darating din tayo dyan. Huwag kang mainip. Anong wag mainip? Hindi pa ba matagal para sa'yo ang 7 taon? Eh yung kaibigan ko nga si Darlene, pagkatapos niyang sagutin si Benjo, ay ipinakilala na siya kagad ni Benjo sa family niya. Tapos ako 7 years. Nga pa rin. Taga rito lang naman kasi ang pamilya ni Benjo, di ba? Kaya madali lang niyang naipakilala si Darlene sa mga yon. Yung pamilya ko, nasan ba sila? Hindi ba nasa probinsya? Walang eroplano ron, kaya sasakay pa tayo ng barko. Aba, matagal-tagal na biyahe yun. Bakit, naiinggit ka ba kay Darlene? Huwag kang mainggit sa kanya, kasi kahit pinakilala kagad siya ni Benjo sa pamilya niya, ay naghiwalay naman kagad sila, di ba? Kahit na eh. Gusto ko pa rin makilala ang family mo. Sandali nga. Bakit ba ayaw mo akong ipakilala sa family mo? Seryoso ka ba talaga sa akin? Wow, 7 taon na tayo tapos ngayon mo pa ako tatanungin ng ganyan? Sa tingin mo ba ay magtatagal tayo ng 7 taon kung hindi ako seryoso sa'yo? Ikaw naman di sayo kitang ipakilala sa family ko. Wala lang talaga akong oras na umuwi sa amin. Nakita ko ang schedule mo sa trabaho. May 1 week kayong walang pasok kasi may mga aayusin sa opisina nyo. Bakit hindi na lang natin gamitin ang 7 araw na yon para umuwi sa inyo? Pwede naman ako mag-leave. Saka hindi ba? Simula lang dumating ka dito sa Maynila, ay hindi ka pa umuwi sa inyo? FYI lang, Edmond. 10 years ka na rito sa Maynila
At gano'n na rin katagal na hindi mo nakakasama ang pamilya mo. Hindi mo ba sila namimiss? Siyempre, namimiss ko sila. Lalo na yung mga luto ng nanay ko. Si tatay naman, yung mga payo niya sa akin. Tapos yung kapatid ko na si Oji. Baby pa lang siya nang umalis ako, kaya paniguradong malaki na yun ngayon. Kaya nga dapat ka nang umuwi sa inyo kahit 1 week lang. Tapos isama mo ko. Para naman makilala na nila ako. Sige na, please. Ang totoo niyan may plano na ako para doon sa 1 week na bakasyon ko . Gusto ko sana na pumunta tayo sa Boracay para makapagbakasyon tayong dalawa. Ang tagal na kaya nung huling beses tayong nagbakasyon na matagal, di ba? Puro na lang tayo kain sa labas at punta sa mall. At talagang mas pipiliin mo pa ang Boracay kaysa makita ang pamilya mo? Ewan ko sa'yo, Edmond. Padabog na ibinaba ni Maricel ang hawak niyang kutsara at tinidor. Sumandal siya sa upuan at masama ang tingin na tumingin siya sa malayo habang bahagyang nakausli ang kanyang nguso. Alam ko na kapag gano'n ang itsura niya ay galit na siya. Siguro'y kinakahiya mo ako sa pamilya mo, no? Kaya ayaw mo akong ipakilala sa kanila. Ano? Ikaw ikakahiya ako? Bakit naman kita ikakahiya? Kung pwede nga lang na ipagsigawan ko sa buong mundo na ikaw ang girlfriend ko, ay gagawin ko. Hindi mo kailangang ipagsigawan na ako ang girlfriend mo. Ang gusto ko ay umuwi tayo sa probinsya nyo at ipakilala mo ako sa pamilya mo. Para naman maramdaman ko na talagang seryoso ka na sa akin at proud ka na girlfriend mo ko. Pwede bang sa apartment na lang natin pag-usapan yan? Medyo lumalakas na kasi ang boses mo . Tignan mo nga pinagtitinginan na tayo ng ibang taong nandito. Baka isipin nila nag-aaway pa tayo. Nagulat ako nang biglang tumayo si Maricel at kinuha niya ang bag niya. Maglalakad na sana siya palabas ng restaurant pero agad kong hinawakan ang isa niyang kamay. Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos kumain Uuwi na. Para mapag-usapan natin yan. Hindi pa tayo pwedeng umuwi kasi hindi pa tayo bayad dito. Umupo ka muna. Sige na. Yan, ganyan nga. Umupo ka lang dyan at tapusin natin tong pagkain natin. Sayang to. Ang mahal pa naman ng mga in-order natin. Bakit kasi ayaw mo akong ipakilala sa pamilya mo Huwag mong sabihin sa akin na meron ka nang unang ipinakilala sa kanila nang di ko alam. Umamin ka nga. May babae ka ba? O baka naman kabit mo ko? Dumali ka na naman sa pagiging praning mo. Wala akong ibang babae. Pambihira ka. Loyal ako sa'yo. Faithful pa. Sige, para matahimik ka na. Ipapakilala na kita sa pamilya ko. Uuwi tayo sa amin sa susunod na linggo. At 1 week tayo ron, okay? Talaga? Seryoso ka ba dyan? Wala nang bawian ha? Oo, seryoso ako. Alam mo namang ayokong nagagalit ka sa akin Saka, para hindi na kung ano-anong iniisip mo. Talagang love na love mo ko, no? Thank you, babe. Isang pilit na ngiti na lang ang naisagot ko kay Maricel at muli naming ipinagpatuloy ang aming pagkain. Pero, habang lumilipas ang mga minuto, ay unti-unti kong napagtanto ang malaking pagkukulang ko sa aking pamilya, lalo na sa aking nanay at tatay. Oo, buwan-buwan akong nagpapadala sa kanila ng pera pero alam kong hindi yun sapat para sa kanila. Hindi sila kontento sa ibinibigay ko sa kanila pero alam kong napakalaki na ng utang ko sa kanila pagdating sa oras at panahon. At baka nga tama si Maricel na panahon na para makasama ko ang aking pamilya at maipakilala ko sa kanila ang aking nobya. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa dumating na ang araw ng pag-alis namin ni Maricel. Siniguro namin na wala kaming nakalimutan gaya ng mga damit, personal na gamit at mga pasalubong. Nang sumakay na kami ng barko, ay napakasaya ni Maricel dahil yun pala ang unang beses na nakasakay siya sa ganun.
Halos isang araw ang naging biyahe namin sa barko bago yun dumaong sa pier. Mula roon ay sumakay naman kami ng bus para makapunta sa probinsya ko. Pagkababa ng bus ay umarkila kami ng tricycle papunta sa mismong baryo namin. Nagtaka ako kasi nang sinabi ko sa tricycle driver ang pangalan ng baryong pupuntahan namin, ay umayaw siya. Kung hindi ko pa dinoble ang bayad ko sa kanya, ay hindi pa siya papayag. Makalipas ang halos kalahating oras, ay huminto na ang tricycle at sinabi ng driver na hanggang dun na lang niya kami maihahatid dahil malapit ng dumining. Wala na kaming nagawa ni Maricel kundi ang bumaba at maglakad. Grabe naman yung tricycle driver na yun. Ang usapan dun tayo ay bababa sa bahay nyo. Pero pinaglakad pa talaga tayo. Hayaan mo na. Baka naman merong emergency o may gagawin siyang importante. Saka, medyo malapit na rito yung sa amin. Sigurado ka ba na dun pa rin kayo nakatira? 10 years kang nawala. Paano kung lumipat na pala ng bahay ang pamilya mo? Hindi sila lilipat kung saan. Alam ko yun. Oo nga pala, maiba ako. Mahirap ang signal ng cellphone dito sa amin, ha. Tapos, limitado lang ang kuryente dito. Minsan meron, minsan wala. Okay lang ba yun sa'yo? Edmond, ano kaya kung bumalik na lang tayo sa Maynila? Hoy Maricel, huwag ka magbiro ng ganyan, ha. Napakalayo na natin sa Maynila. At grabe na ang pagod natin sa biyahe para bumalik pa tayo. Bakit? Dahil ba sa mga sinabi ko? Ayaw mo nang mahina ang signal at mahirap ang kuryente? Hindi naman. Kasi kaya ko mabuhay nang walang cellphone. Ano kasi, para bang bigla akong kinabahan na makilala ang mga magulang mo. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Tapos, tutulan nila ang relasyon natin. Tapos mag-offer sila sa akin ng 10 milyon para layuan ka. Hoy, hindi mangyayari yan. Bakit? Dahil ba sigurado ka na magugustuhan ako ng mga magulang mo para sa'yo? Hindi. Kasi walang 10 milyon ng mga magulang ko. Kaya sigurado ako na hindi mangyayari yung mga sinabi mo. Saka ano ka ba? Huwag kang paraning. Sigurado ako na magiging boto si nanay at tatay sa'yo. Saka, mababait ang mga yun. Maniwala ka. Sure ka ha? Kapag ako sinungitan nila, ikaw ang sisisihin ko. Matatawa sana ako sa sinabi ni Maricel. Pero napansin ko ang tingin ng mga tao sa amin. Pailalim sila kung makatingin na para bang galit sila. Nakasunod ang tingin nila sa amin at nagbigay yun ng kakaibang kilabot sa akin. Humawak si Maricel sa braso ko at kulang na lang ay isiksik niya ang sarili niya sa akin. Edmond, may nagawa ka ba masama rito bago ka pumunta sa Maynila? Wala, bakit? Kasi ang sama ng tingin ng mga tao sa atin. Para bang kakainin nila tayo ng buhay. Parang hindi sila friendly. Huwag mo na lang silang pansinin. Malamang ay nagtataka sila kung sino tayo. Matagal akong nawala rito, di ba? Kaya siguro, hindi na nila ako namumukaan. Sa bagay, ito na nga yata yung sinasabi nila. Na kapag ang isang taga Maynila ay umuwi sa probinsya, ay parang artista ang tingin sa kanila ng mga tao. Basta, magkunwari ka na lang na wala kang nakikita. Malapit naman na tayo sa bahay namin eh. Ang totoo, ay natakot din ako. Nakapagtataka kasi kung bakit ang sama ng tingin sa amin ng mga tao na para bang anumang oras ay sabay-sabay silang aatake sa amin para saktan kami. Ipinakita ko na lang kay Maricel na wala lang yun sa akin para hindi siya masyadong matakot. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, ay narating na namin ni Maricel ang harapan ng aming bahay. Isa yung kubo na may katamtamang laki na nakatayo sa medyo malawak na bakuran. Napangiti ako dahil sa napakaraming alaala ang bumalik sa utak ko. Nakakatuwa din na medyo napalaki ni nanay at tatay ang bahay namin. Sinabi ko sa sarili ko na hindi na uwi sa wala ang mga perang pinapadala ko sa kanila
dahil ginamit nila yun para kahit papano ay maging maayos ang aming bahay. Habang naglalakad kami, palapit sa mismong bahay, ay isang batang lalaki ang lalabas sana sa pinto, pero nagulat siya nang nakita niya kami ni Maricel. Nagmamadali siyang bumalik sa loob. Sigurado ko na ang kapatid kong si Oji ang batang yon. Nang makapasok na kami sa bahay, ay wala kaming nakitang tao. Meron dong 2 kwarto. Malamlam ang ilaw sa maliit na sala. Nasaan na kaya si nanay at tatay? Aba malay ko, parehas lang naman tayong kararating lang dito. Pero sino yung batang lalaki kanina? Nasaan na siya? Ah, si Oji yun. Bunso kong kapatid. Baka natakot o kaya ay nahiya. Nagtatago siguro siya sa kwarto. Sandali at titignan ko lang. Sino kayo? Anong ginagawa niyo rito sa loob ng pamamahay ko? Nagulat kami ni Maricel nang isang lalaki ang nagsalita sa aming likuran. Pagharap namin ay napangiti ako nang malaman ko na ang tatay ko yon. Nakatayo siya sa may pintuan at may hawak siyang itak. Bumakas ang gulat sa muka ni tatay. Nang nakita niya ako, lumapit ako sa kanya at mahigpit ko siyang niyakap. Edmond, anak, ikaw ba talaga yan? Ako nga po tay, bakit? Di niyo po ba ako nakilala? Sa bagay, mas gumapo po ako ngayon, di ba? Anong ginagawa mo rito? Bakit ka pa bumalik dito? Tatay naman, kung makapagtanong po kayo parang hindi kayo masayang nakita niyo ako. 10 taon po akong nawala, tay. Ang babaeng yan, sino siya? Girlfriend ko po tay, magiging asawa ko na. Si Maricel. Maricel, siya ang tatay ko. Si Arman. Hello po, Tito Arman. Nice meeting you po. Inilahad ni Maricel ang isa niyang kamay, pero tinignan lang yun ni tatay. Makalipas ang ilang segundo, ay tila napapahiyang binawi ni Maricel ang kamay niya. Tuluyan nang pumasok si tatay sa bahay at nagtaka ko kung bakit parang hindi siya masayang makita ko. Si nanay po pala. Nasaan po siya? May pinuntahan lang siya. Pero parating na yun. Ang mabuti pa ay magpahinga na muna kayo. Yung kwarto na malapit sa kusina, sa'yo yun. Talaga po? Hindi po ako makapaniwala na kahit matagal na akong hindi nakakauwi rito, ay pinagpagawa niyo pa rin po ako ng sarili kong kwarto. Dati po kasi, pangarap ko lang na magkaroon ako ng sariling kwarto rito. Tapos ngayon meron na. Galing! Huwag ka nang maraming sinasabi. Magpahinga na kayo. Sige ho. Napagod din po kasi kami sa haba ng biyahe. Maricel, tara na. Magpahinga na muna tayo. Ngumiti si Maricel kay tatay, pero seryoso lang siyang tinignan ng tatay ko. Binuhat na namin ang aming mga dala at saka kami pumasok sa kwarto ko. Isinarado ko ang pinto at binuksan ang ilaw. Meron dong isang papag na may manipis na kutsyon, isang aparador at lamesa na may isang upuan. Inilagay muna namin ni Maricel ang mga dala namin sa isang sulok at humiga na ako sa papag, habang si Maricel ay umupo sa gilid ng papag habang nakatanaw sa nakabukas na bintana. Bakit hindi ka pa humiga rito sa tabi ko? Halika na, para makapagpahinga na tayo. Sa tingin mo ba, hindi ako nagustuhan ng tatay mo para sa'yo? Ha? Bakit mo naman nasabi yan? Bulag ka ba, Edmond? Hindi mo ba nakita na makikipag-shakehan sana ako sa kanya, pero hindi niya kinuha yung kamay ko? Tapos, niningitian ko siya, pero hindi siya ngumingiti sa akin. Yung titig niya sa akin, parang kagaya ng tingin ng mga tao sa atin kanina. Huwag ka nang mag-isip ng negative. Sigurado ako na pagod lang si tatay. Baka galing siya sa trabaho. Hindi ba nasabi ko na sa'yo nun na isa siyang magsasaka? Ang hirap kaya ng trabaho nila. Hayaan mo, kapag nakapagpahinga na siya, ay gaganda na rin ang mood nun. Maniwala ka. Sana nga.
Para naman hindi masayang ang punta natin dito. Ayoko namang 1 linggo tayo nandito tapos hindi ako papansinin ng tatay mo. Kayong nanay mo, baka mamaya niyan. Mangutang din niya ako. Akong bahala sa'yo. Sigurado ako na kailangan ka lang nilang makilala at sigurado ako na magugustuhan ka rin nila. Kaya huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Humiga ka na rito at magpahinga na tayo. Walang imik na tumabi si Maricel sa akin. Yumakap siya sa akin at nang pumikit siya ay pumikit na rin ako. Hindi nagtagal ay parehas na kaming nakatulog dahil sa pagod namin sa napakahabang biyahe kanina. Hindi ko alam kung gaano kami katagal na nakatulog ni Maricel. Pero nang nagising ako, ay kalat na ang dilim sa labas. Bumangon ako at isinarado ko ang bintana dahil pumapasok ang malamig na hangin. Binalikan ko si Maricel at marahan kong tinapik ang braso niya. Nang nagising na siya, ay sinabi ko na kailangan na naming lumabas ng kwarto dahil baka nasa bahay na si nanay. Naramdaman ko ang kaba ni Maricel pero natuwa ako nang pinili niyang tumayo at sumama sa akin sa paglabas ng kwarto. Natigilan kami nang nakita namin sina tatay, si nanay at si Oji na nasa hapagkainan. Patay ang lahat ng ilaw kaya ang nagsisilbing liwanag ay ang isang gasera na nasa gitna ng lamesa. Ang hinala ko ay nagkaroon na naman ng problema sa linya ng kuryente sa aming baryo. Madalas talaga ang ganun kahit noon pa. Lumapit ako kay nanay at mahigpit ko siyang niyakap. Nagtaka ko dahil hindi man lang siya gumanti ng yakap sa akin. Pagbitaw ko sa kanya ay napansin kong seryoso ang kanyang muka na parang hindi rin siya masayang nakita ko gaya ni tatay. Ano ba yan, Nay? Bakit parang hindi po kayo masaya na nakita niyo ako? Ganyan din po si tatay kanina. Galit po ba kayo sa akin? Maupo na kayo at kumain na tayo. Kanina pa namin kayo hinihintay na magising. Inaya ko si Maricel na umupo. May pritong isda at sinabawang gulay sa lamesa. Maricel, siya ang nanay ko. Si Lucing. Nay, ito nga po pala si Maricel. Girlfriend ko po. Ang ganda niya po, di ba? Ano ka ba? Hindi mo na kailangan sabihin na maganda ako, nakakahiya naman. Hello po tita. Kayo po pala ang kamukha ni Edmond. Nay, teller po sa bangko si Maricel. Meron po siyang maayos sa trabaho. Saka, siya po nag-aalaga sa akin sa Maynila. Masarap din po siya magluto kagaya nyo. Medyo napahiya ako dahil walang imik si nanay. Maging si tatay ay ganun din. Si Oji naman ay nakayoko at marahang kumakain. Oji, bunso, musta ka na? Ako ang Kuya Edmond mo. Alam mo ba, baby ka pa nung umalis ako rito kaya sigurado na hindi mo ko kilala. Ang laki mo na talaga ngayon. Oo nga pala, meron akong pasalubong sa'yo ng mga laruan. Mas makabubuti na wag mo na lang kausapin si Oji. Ho? Bakit naman po? Hindi siya nagsasalita. Isinilang na siyang ganyan. Pinatingin niyo na po ba siya sa doktor? Ang alam ko po may pag-asa pang makapagsalita ang isang bata kahit nasa ganyang edad na. Kailangan lang po niyang dumaan sa mga therapy. Wala kaming oras. Naipatingin pa siya sa doktor. Di bukas po. Sasamahan ko po kayo sa doktor sa bayan. Sayang po kung hindi siya magsasalita saka para malaman din po natin kung ano pong dahilan kung bakit hindi siya nagsasalita. Hindi na kailangan yon. Tanggap na namin na ganyan si Oji. At isa pa, aalis na rin naman kayo bukas ng umaga. Wala nang panahon para samahan mo kami sa doktor. Teka, hindi po kami aalis ni Maricel bukas. 1 linggo po kami rito Ayaw niyo po ba nun? Matagal-tagal po tayo magkakasama. 10 taon din po akong nawala kaya miss na miss ko na po kayo 10 taon kang hindi umuwi.
Kaya sanay na kaming wala ka rito. Nakita mo naman kami. Kaya pwede na kayong umalis. Pero Nay, Sundin mo na lang ang sinabi ko sa'yo. Ayos lang kami kahit wala ka rito. At kahit hindi ka na umuwi rito. nasaktan ako sa sinabi ni Nanay at bahagya ako naluwa. Hindi na ako nagsalita pa dahil alam ko na kung gagawin ko yon ay tuluyan na akong maiiyak. Maging si Maricel ay nahiya ng magsalita. Kaya itinuon na lang namin ang aming atensyon sa pagkain. Pagkatapos kumain ay lumabas muna ako. Tumayo ako sa harapan ng bahay namin at naglabas ako ng sigarilyo at lighter. Sinindihan ko ang sigarilyo at nagsimula kong hip-hipin yun. Pero nakakailang hip-hip pa lang ako nang may biglang kumuha sa sigarilyo. Nagulat ako nang nasa tabi ko na pala si Maricel. Itinapon niya sa lupa ang sigarilyo at tinapakan niya yon. Bakit mo ginawa yun? Akala ko ba tumigil ka na sa paninigarilyo mo? Saka alam mo naman na ayaw ko ang amoy niyan. Huwag kang halik sa akin mamaya, ha? Pasensya ka na. Gusto ko lang kasing kumalma eh. Hindi sigarilyo ang kailangan mo para kumalma ka. Kapag may bumabagabag sa'yo, kausapin mo ko. Dahil ba yan? So parang hindi masaya mga magulang mo na nandito ka? Oo babe, dun nga. Saka sa sinabi ni Nanay, nasanay na sila na wala ako rito. Ang sakit lang kasi bilang isang anak na marinig ang ganun sa mismong nanay ko. Alam ko kasalanan ko kasi masyado ako nalibang sa Maynila. At inisip ko na okay lang kahit hindi ko sila bisitahin dito. Basta't nakakapagpadala ako ng pera. Hindi pala dapat ganun. Mas importante pala talaga ang oras kaysa pera. Hindi ko rin masisisi ang mga magulang mo. Kahit ako, magtatampo ko sa'yo kung hindi ka magpapakita sa akin ng 10 taon. Kaya nga naisip ko na bumawi sa kanila eh. Gusto ko na igugol ko yung oras. Yung 1 linggong pananatili natin dito sa pamilya ko. Paano mo gagawin yan? Pinapaalis na tayo ng nanay mo bukas ng umaga. Di hindi tayo aalis. Nasabi lang siguro yun ng nanay ko kasi nagtatampo siya sa akin. Basta, tatapusin natin yung 1 linggo natin dito at sisiguraduhin ko na bago tayo umalis dito ay okay na kami ng pamilya ko. Sige. Kung anong plano mo ay nakasuporta lang ako sa'yo. Sasamahan kita dito. Kahit feeling ko, ayaw nila sa akin. Kung ayaw nga talaga nila sa'yo, sigurado rin ako na magbabago pa yan. Basta't makilala ka nila ng gusto. Kayong dalawa, ano pag ginagawa niyo dyan sa labas? Pumasok na kayo rito. Nagulat kami ni Maricel nang marinig namin ang boses ni Tatay sa likuran namin. Pagharap namin ay madilim ang kanyang muka at matalim ang kanyang mga mata. Nagpapahangin lang po kami, Tay. Papasok din po kami mamaya. Pumasok na kayo sa kwarto ninyo at huwag na kayong lumabas doon hanggang sa mag-umaga. Bilisan nyo. Sundin na lang natin ang tatay mo. Mukhang galit na siya eh. Halika na. Kahit gusto ko pa sanang manatili sa labas, ay sumunod na lang ako sa sinabi ni Tatay. Pumasok na kami ni Maricel sa aming kwarto at hindi na kami lumabas doon hanggang sa nakatulog na kami. Kinabukasan ng umaga, pagkagising ko ay hindi muna ako bumangon. Hinintay ko si Maricel na magising at nang magising na siya ay sabay kaming lumabas ng kwarto. May nakahain na almusal sa lamesa at mukhang hinihintay lang kami ni Nanay at Tatay para makasabay kaming kumain. Tahimik lang kami hanggang sa natapos na kaming kumain ng almusal. Ayos na ba mga gamit ninyo? Total tapos na kayong kumain, ay pwede na kayong umalis at bumalik sa Maynila. Ipapahatid ko kayo sa tatay mo dahil walang tricycle na pumapasok dito, Edmond. Para meron kayong katulong sa pagbubuhat ng mga gamit ninyo. Pasensya na po, Nay, pero hindi po kami aalis ngayon ni Maricel.
Tatapusin po namin yung 1 linggong bakasyon namin dito. Akala ko ba'y nakapag-usap na tayo kagabi? Malinaw na sinabi ko na ngayon kayo aalis. Pero Nay, gusto ko pa po kayong makasama ng matagal eh. Pambawi ko po ito sa napakahabang panahon na hindi po ako nakauwi rito sa atin. Nay, Tay, alam ko pong galit kayo sa akin dahil natiis ko kayo ng 10 taon. Kaya hayaan niyo naman po akong bumawi sa inyo. Hindi kami galit sa'yo. Sundin nyo na lang ang sinabi ko. Umalis na kayo rito ngayon. Sorry po talaga, pero buo na po ang desisyon namin. Sa susunod na linggo pa po kami aalis. Gusto ko po talaga kayong makasama at para na rin makilala niyo po si Maricel. Hanggang ngayon ay hindi ka pa rin nagbabago, Edmond. Napakatigas pa rin ng ulo mo. Kung anong gusto mo, ayun ang ginagawa mo. Hindi ka pa rin marunong makinig sa mga magulang mo. Lusing, sa tingin ko, ay hindi mo mapipilit si Edmond na umalis. Hayaan na lang natin sila rito. Mabilis lang naman ang 1 linggo. Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, Arman? Maraming pwedeng mangyari sa loob ng 7 araw. Teka, sandali. Ano po bang pwedeng mangyari? Pwede po bang liwanagin niyo sa akin? Naguguluhan po ako eh. Nandito naman tayo. Mababantayan natin sila. Hayaan na lang natin si Edmond sa gusto niya mangyari. Bahala kayo sa buhay niyo. Kapag may nangyaring masama, ay huwag niyo akong sisisihin. Teka, ano po bang masamang mangyayari? Hindi niyo ako sinasagot eh. Baka pwede niyo pong sabihin sa amin para maliwanagan po kami. Sa totoo lang po, nung dumating kami rito ay nahalata ko na may kakaiba sa inyo. May dapat po ba kaming malaman? Walang kakaiba sa amin, Edmond. Pero mukhang desidido na talaga kayong hindi umalis ngayong araw. Sige. Pumapayag na ako na dumito kayo ni Maricel ng 1 linggo. Pero meron kayong dapat sundin na mga bagay. At ayokong magtatanong kayo kung bakit nyo kailangang gawin ang mga yon. Una, kahit anong marinig o makita nyo, ay huwag nyo nang pansinin, lalo na tuwing gabi. At huwag kayong makikipag-usap sa ibang tao. Dito lang kayo sa loob ng bahay. At hanggat maaari, ay huwag kayong magpapakita sa kahit na sino. At pagsapit ng 9:00 ng gabi, dapat ay nasa loob na kayo ng kwarto ninyo. Hindi kayo maaaring lumabas doon hanggat hindi sumasapit ang umaga. Paano naman po kung gagamit po kami ng banyo? Meron akong arenola. Ipapahiram ko yun sa inyo. Ano po ba talaga nangyayari? Bakit kailangan namin gawin ang mga sinabi niyo, Nay? Hindi ka ba marunong makaintindi? Ang sabi ko, huwag ka nang magtanong. Kung gusto nyo manatili rito ng ilang araw pa, ay sundin nyo na lamang ang mga sinabi ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo. Matapos yun, ay lumabas si nanay ng bahay at hindi ko alam kung saan siya pupunta. Habang si Maricel naman ay nagpaalam na maliligo kaya naiwan kami ni tatay. Aalis din sana si tatay pero agad ko siyang pinigilan. Tay, sandali lang po. Baka pwede ko namang malaman. Ano po ba talaga nangyayari dito? Napakatagal mong nawala sa baryong ito, Edmond. Marami nang nagbago rito. Mga pagbabago na hindi namin ginusto. Gaya po ng ano, Tay? Mas makakabuti na wala kang nalalaman. At kapag umalis ka na rito, nakikiusap ako sa iyo na wag ka nang babalik kahit kailan, anak. Kahit isipin mo na lang na patay na kami, ay walang problema sa amin. Aba teka, hindi naman po pwede yun. Pamilya ko po kayo eh. At hindi ko po kayo kayang kalimutan ng ganun-ganun na lang. Bakit ba kasi hindi nyo na lang po ipaliwanag sa akin ng lahat? Para maintindihan ko kung bakit po kayo nagkakaganyan. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Edmond, mas mabuti na wala kang alam. Matiim akong tinignan ng tatay ko. Tila may gusto pa siyang sabihin sa akin pero halatang pinipigilan niya ang kanyang sarili. Umalis na rin siya at napaisip ako kung ano nga ba talaga ang nangyayari.
at napakalaki ng pinagbago ng mga magulang ko. Hindi kasi ganun ang pagsalubong na inaasahan ko. Ang nasa utak ko ay magiging masaya sila sa pagdating ko, pero kabaligtaran ang nangyari. Halatang ayaw nila na naroon ako at hindi sila masaya na umuwi ako. Napatingin ako kay Oji na naglalaro sa sahig. May hawak siyang lumang robot na laruan at isang laruang dragon. Naalala ko ang mga laruan na binili ko para sa kanya, kaya kinuha ko ang mga yon sa kwarto at saka ko lumapit kay Oji. Napansin ko ang takot sa mga mata ni Oji at aalis sana siya, pero hinawakan ko ang braso niya. Teka, sandali lang Oji. Meron akong ibibigay sa'yo. Alam mo ba ang laman ng plastic na hawak ko? Mga laruan to para sa'yo. Natatakot ka ba sa akin? Sa bagay, ngayon mo lang ako nakilala. Baby ka pa kasi nung umalis ako rito eh. Pero ako ang kuya mo. Sandali, at ipapakita ko sa'yo ang mga laruang binili ko para sa'yo. Isa-isa kong nilabas ang laman ng hawak kong plastic. Meron doong iba't ibang klase ng laruan, gaya ng baril-barilan, mga sasakyan, at isang robot. Nahihiyang hinawakan at tinignan ni Oji ang mga yon. Yan, ang dami mo ng laruan ano? Hindi mo na kailangang pagtiisan yan luma mo mga laruan. Sa'yo lahat yan ha. Hayaan mo, sa susunod na araw ay pupunta tayo sa bayan. Tapos, ibibili pa kita ng mga laruan mo. Para ikaw mismo makapili ng mga gusto mo. Tumingin si Oji sa akin at nahihiya siyang ngumiti. Muli akong napangiti dahil yon ang unang beses na nakita kong ngumiti ang kapatid ko. Oo nga pala Oji. Alam mo ba kung ano nangyayari rito? Bakit ganun si nanay at tatay? Bakit parang meron silang tinatago sa akin na takot silang malaman ko? Ay, nakalimutan ko, oo nga pala. Di ka nga pala nakapagsasalita. Paano mo nga pala masasagot ang mga tanong ko? Ipinakita sa akin ni Oji ang laruan niyang robot at dragon. Ibinangga niya ang dragon sa robot na para bang inaatake ng dragon ang robot. Itinumba niya ang robot at sa kanya inilapit sa mukha ko ang dragon. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin eh. Kung nakakapagsalita ka lang sana, ikaw malamang ang magsasabi sa akin ng mga dapat kong malaman. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Napakabigat ng pakiramdam ko ng sandaling yon dahil sa dami ng katanungan na tumatakbo sa isip ko. Pero umasa ako na sa loob ng 1 linggo ay masasagot ang mga yon dahil alam kong hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nalalaman kung ano ba talaga ang nangyayari sa mga magulang ko. Kinagabihan, pagsapit ng 9:00 ng gabi, ay pumasok na kami ni Maricel sa kwarto. Hindi nagtagal ay may kumatok sa pinto. Pagbukas ko ng pinto ay naroon si nanay at iniabot niya sa akin ang arinola. Walang imik siyang umalis at doon ko na isinarado ang pinto. Bakit may dala kang kaldero? Magluluto ba tayo dito sa kwarto mo? Nakakatawa ka naman. Hindi mo ba alam kung ano to? Hindi to kaldero. Arinola ang tawag dito. Dito tayo iihi para hindi na tayo lumabas para magpunta sa banyo. Hindi ba sabi ni nanay ay hindi na tayo pwedeng lumabas ng kwarto mula 9:00 ng gabi hanggang umaga? Eh baka naman pumanghi dito sa kwarto natin. Kaya nga meron tong takip para hindi mangamoy kung ano man ang laman nito. Masasanay ka rin sa paggamit nito. Saka 1 linggo lang naman tayong ganito. Kaya pagtiisan na lang natin. Alam mo, ang weird talaga. Alin? Itong arinola? Hindi yan. Yung nanay at tatay mo. Sorry ha, pero ang weird nila. Yun nga rin na napansin ko sa kanila Ibang-iba sila sa nakasama ko bago ako umalis dito. Pakiramdam ko nga ibang tao na sila Para bang hindi ko na sila kilala. Nakita mo na? Ikaw na mismong anak nila ang nagsasabi.
Para kasing hindi normal na hindi sila masaya na umuwi ka rito matapos ang 10 taon. Hindi ba? Dapat ay masaya sila. Yan nga rin ang iniisip ko, babe. Pero hindi kaya galit lang talaga sila sa akin kasi ang tagal kong hindi sila binisita. Baka yun ang paraan nila para iparamdam sa akin ang galit nila. Yung ipinapakita nila na hindi sila masayang makita ako at gusto pa nila akong paalisin. Kaya nga tama rin na hindi tayo umalis. Ito na ang pagkakataon mo para bumawi sa kanila. Maglaan ka ng oras sa kanila. Magbanding kayo. Salamat sa idea. Hayaan mo at gagawin ko yan, pero sa ngayon, matulog na tayo. At medyo inaantok na ako eh. Ako rin. Ang bilis kong antukin dito. Kasi walang mapagkakaabalahan dito eh. Kahit TV wala. Ibinalot ni Maricel ang sarili niya sa kumot at tumalikod na siya sa akin. Umayos na ako ng pagkakahiga at pumikit na ako para matulog na. Makalipas ang ilang sandali ay nagising ako dahil sa paulit-ulit na pagtapik ni Maricel sa mukha ko. Ano ba yun? Bakit? Nauuhaw ako, babe. Ikuha mo naman ako ng tubig. Sandali lang, inaantok pa yung tao eh. Nauuhaw nga ako eh. Sige na, ikuha mo na ako ng tubig. Napilitan akong tumayo kahit inaantok pa ako. Pupungas-pungas akong lumabas ng kwarto at sumalubong sa akin ang kadiliman. Nagtungo ako sa kusina at habang kumukuha ako ng tubig ay napansin kong nakaawang ang pinto ng kwarto ni nanay at tatay. Doon din natutulog si Oji kasama nila. Hindi ko alam pero parang may kung anong puwersang nag-utos sa akin na sumilip sa kwartong yon. Ipinatong ko muna sa lamesa ang baso at marahan akong naglakad papunta sa pinto. Sumilip ako at napansin kong nakabukas ang bintana. Dahil bilog ang buwan ng gabing yon, kahit paano ay may liwanag sa loob ng kwarto. Nagtaka ko dahil wala roon si nanay, si tatay at si Oji. Pumasok ako sa kwarto at sumilip ako sa bintana pero hindi ko sila nakita sa labas. Isinarado ko ang bintana at bumalik ako sa kusina para kunin ang isang baso ng tubig. Dinala ko yon kay Maricel. Umupo ako sa gilid ng papag at inisip ko kung saan maaaring pumunta ang pamilya ko. Thank you sa tubig, babe ah. Oh, anong ginagawa mo? Bakit nakaupo ka pa dyan? Halika na rito, matulog na ulit tayo. Wala si nanay at tatay. Anong sinabi mo? Umalis sila. Hindi ko alam kung saan sila nagpunta eh. Nakita ko kasing nakabukas yung kwarto nila tapos pagsilip ko ron, wala silang lahat doon. Baka naman nagpapahangin lang sila sa labas. O kaya namamasyal lang sa kung saan. At saan naman sila mamamasyal ng ganitong oras? Saka lamig-lamig na rito sa loob ng bahay. Kaya imposibleng kailangan pa nilang lumabas para magpahangin. Kinakabahan ako. Baka kung saan sila nagpunta at kung ano na ang nangyayari sa kanila. Alam mo, ikaw naman ito napapraning. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Sigurado ako na kung nasan man sila ay okay lang sila. At babalik din naman ngayon maya-maya lang. Ewan ko pero kinakabahan talaga ako, babe. Nakapagtataka kasi na hindi nila tayo pinapayagan na lumabas ng ganitong oras tapos sila naman pala lalabas. Ano kaya kung hanapin natin sila? Babe, hindi magandang ideya yan. Paano kung pag-alis natin ay sila naman ang dumating? Di nagkasalisihan pa tayo. Ang gawin na lang natin ay hintayin natin sila dito sa bahay. Naisip ko na may punto ang sinabi ni Maricel. Kaya pumayag ako sa suwestyon niya. Umupo kami sa may sala at sinindihan ko ang gasera. Kahit papano ay meron kaming liwanag. Parehas kaming tahimik na naghintay ni Maricel. Sa utak ko ay paulit-ulit akong nagdadasal na sana ay okay lang ang pamilya ko. Lumipas ang ilang oras pero wala pa rin ang pamilya ko. Hindi na kinaya ni Maricel ang antok
at humiga na siya sa mahabang upuan. Maya-maya lang ay tulog na siya. Maging ako ay matindi na rin ang antok ng oras na yon, kaya kahit nakaupo ako ay hindi ko napigilan ang sarili kong pumikit hanggang sa tuluyan na akong nakatulog. Umaga na nang nagising ako. Mabilis akong tumayo at nakita ko si nanay na abala sa kusina. Tumakbo ako sa may pintuan at nakita ko naman sa labas si tatay na nagsisibak ng kahoy habang pinanonood siya ni Oji. Kahit papano ay nakahinga ako ng maluwag dahil mukhang ligtas naman ang pamilya ko. Maya-maya pa ay tinawag na kami ni nanay para mag-almusal. Ginising ko na si Maricel at hindi nagtagal ay magkakasalo na kaming kumain. Nagkakatinginan kami ni Maricel at palihim niya akong pinanlakihan ng mata. Alam ko na gusto niyang itanong ko sa mga magulang ko kung saan sila galing kagabi. Tay, saan po pala kayo nagpunta kagabi? Wala. Natutulog lang kami. Lumabas po kasi ako ng kwarto para kumuha ng tubig. Tapos napansin ko pong nakabukas po yung pinto ng kwarto nyo. Sumilip po ako pero wala po kayong tatlo ron eh. Imposible ang sinasabi mo. Natutulog kami sa kwarto namin at hindi kami lumabas. At saan naman kami pupunta? Gabi na. Kakagising mo lang siguro nung sumilip ka sa kwarto namin. Namamalikmata ka lang. Kaya ang akala mo ay wala kami roon. Hindi po ako pwedeng magkamali. Wala po talaga kayo sa kwarto nyo kagabi. Pumasok pa nga po ako ron at sinarado ko po yung bintana. Kaya imposible po na namamalikmata lang po ako. Bakit bang kulit mo? Sinabi nang hindi kami lumabas kagabi. Walang dahilan para lumabas kami ng ganong oras. Pero sigurado po ako sa nakita ko eh. Maricel, di ba? Wala si nanay sa kwarto nila. Naghintay pa nga tayo sa kanila, di ba? Naghintay nga tayo sa kanila. Pero hindi ko kasi tinignan yung kwarto nila kagabi. Kaya hindi ko masasabi na wala sila ron. Niwala lang ako sa'yo nung sinabi mo na wala sila sa kwarto nila. Nakita mo na? Ikaw lang ang nakakita na wala kami sa kwarto namin. Isa pa, hindi ba sabi ko ay wag na kayong lalabas ng kwarto nyo mula 9:00 ng gabi hanggang mag-umaga? Nauhaw po kasi si Maricel eh. Kaya kinailangan ko po siyang ikuha ng tubig. Kung ganon mamayang gabi, ay magsimula na kayong magdala ng pitsil na may tubig at baso sa kwarto ninyo para hindi nyo na kailangan pang lumabas. Nay, ano po ba talagang dahilan kung bakit hindi po kami pwedeng lumabas ng kwarto kapag ganong oras? Baka naman pwede nyo nang sabihin sa amin. Kasi gulong-gulo na po talaga ang utak ko eh. Hindi umimik si nanay at ipinagpatuloy niya ang pagkain. Tinignan ko si tatay at umasa ako. Nasasagutin niya ang tanong ko pero umiwas siya ng tingin sa akin. Nang sandaling yon ay nawalan na ako ng pag-asa. Nasasagutin pa nila ang mga katanungan sa utak ko at mukhang wala na akong magagawa pa kundi ang hanapin ang mga kasagutan sa sarili kong pamamaraan. Matapos namin mag-almusal ay tumambay ako sa labas ng bahay. Doon ako nag-isip kung paano ko malalaman ang mga sagot sa napakaraming tanong na gumugulo sa utak ko. May ilang mga tao ang dumaan at kapansin-pansin ang tila galit na tingin nila sa akin. Nilabanan ko sila ng tingin at napayuko sila nang gawin ko yon. Hoy, anong ginagawa mo rito? Nagmumuni-muni? Grabe ka. Nakakagulat ka naman. Ano ba kasing iniisip mo? Yung pagsisinungaling ni nanay kanina. Hindi ko alam kung bakit ayaw nilang aminin sa atin na wala talaga sila sa kwarto nila kagabi. Tapos ikaw, hindi mo man lang ako sinuportahan kanina, pambihira ka. Ano ba kasing gusto mong gawin ko? Sinabi ko lang naman ang totoo na hindi ako sumilip sa kwarto nila. Kaya hindi ko alam na nandoon ba sila o wala. Pero alam mo babe, sa mga nangyayari ngayon,
ay mas lalong lumalakas ang kutob ko na meron silang tinatago sa akin. Gusto kong malaman kung ano yun. At paano mo naman malalaman yun, Aber? Hindi ko alam. Sa ngayon ay wala pa akong plano. Alam mo, para makapag-isip ka ng maayos, ay mabuti pang mamasyal tayo rito. Tignan mo nga mukha mo. Halatang sobrang stress ka na. Meron ba ditong magandang lugar na pwede nating puntahan? Oo nga no. Sa bagay tama ka. Simula nang dumating tayo rito, ay wala nang tigil ang utak ko sa pag-iisip sa kung ano ba talaga nangyayari sa pamilya ko. Merong magandang lugar dito, babe. Talaga? Saan? Baka pwedeng puntahan natin ngayon para hindi palaging nandito lang tayo sa bahay nyo. Meron ditong burol sa may dulo nitong baryo. Yun nga lang, bago tayo makarating sa mismong burol, ay may dadaanan tayong gubat. Pero safe naman dun eh. Magandang tumambay dun habang pinapanood ang paglubog ng araw. Gusto ko yan. Tapos mag-picnic na rin tayo doon. Ano sa tingin mo? Pwede naman. Pero anong mga pagkain ang dadali natin? Teka. Alam ko na. Bumili tayo sa bayan habang maaga pa. Nang sandaling yon, ay isinentabi ko muna ang mga iniisip ko. Medyo nahiya na rin ako kay Maricel kasi alam kong sumama siya sa akin sa baryo namin hindi lang para makilala ang pamilya ko, kundi para makapagbakasyon na rin. At hindi matatawag na bakasyon yon kung hindi kami mamamasyal. Habang maaga pa, ay nagtungo na kami ni Maricel sa bayan. Mula sa aming baryo, ay naglakad kami hanggang sa nakarating kami sa kalsada. Mula roon ay nag-abang kami ng masasakyan. Isang tricycle ang dumaan at yun ang sinakyan namin papunta sa bayan. Pagdating sa bayan ay namili kami ng mga pang-ihaw, inumin, tinapay at kung ano-ano pa. Nag-grocery na rin ako para merong kaming dagdag na pagkain sa bahay. Nahirapan kaming makahanap ng tricycle na maghahatid sa amin pauwi. Sa tuwing binabanggit ko kasi ang pangalan ng aming lugar, ay tumatanggi na kagad ang mga tricycle driver na para bang meron silang kinatatakutan sa lugar namin. Sa awa ng Diyos, isang tricycle driver ang pumayag na ihatid kami, pero doble na naman ang bayad. Pinatos na namin yon, kesa naman hindi kami makauwi. Nang nakarating na kami sa bahay, ay agad naming inayos ni Maricel ang aming mga pinamili. Habang ginagawa namin yon, ay dumating si tatay. Galing ba kayo sa bayan? Opo tay. Namili po kami ng mga kailangan natin dito sa bahay. Napansin ko po kasi na paubos na po yung mga dilata at bigas natin eh. Maraming salamat, anak. Naku, wala yun tay. Hayaan niyo po, bago po kami umalis ni Maricel, ay ipag-grocery ulit namin kayo. Mas marami pa sa mga binili namin ngayon. Hindi lang dyan ako sa'yo nagpapasalamat, anak, kundi pati na rin sa pagsuporta mo sa amin pagdating sa pinansyal. Alam kong gusto rin itong sabihin ng nanay mo sa'yo. Hindi mo alam kung gaano kami nagpapasalamat dahil hindi mo kami nakakalimutan. Hindi naman po pwedeng hindi ko kayo tulungan kasi kayo po ang dahilan kung bakit po ako nagkaroon ng magandang trabaho. Kung di niyo po ako pinagsikapan noon ni nanay na makapagtapos sa college, malamang hindi po ako nakapunta sa Maynila. Alam kasi namin kung gaano kataas ang pangarap mo. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa amin. Huwag po kayong mag-alala, tay. Kapag po naging okay na ang lahat at na-promote po ko, ay sisikapin ko po na makabili ng bahay sa Maynila o kaya kahit saan lugar na malapit po sa Maynila para doon na po kayo titira ni nanay. Nang sa ganun po, ay madali ko na po kayo mapupuntahan. Gustuin man naming umalis sa lugar na ito, ay hindi na pwede. Ha? Bakit naman po? Pwede naman po kayong bumisita rito. O kaya ibenta na po natin itong lupa natin dito. Basta, hindi kami pwedeng umalis dito. At huwag kang mag-alala sa amin dahil sanay na kami sa buhay namin dito. Naramdaman ko na umiwas si tatay nang nag-iba ang aming pinag-uusapan. Naisip niya siguro
na baka tanungin ko siya kung bakit hindi sila pwedeng umalis sa baryo namin. Walang paalam na tumalikod siya at lumabas ng bahay. Ganun pa man ay masaya ko sa mga salitang narinig ko mula sa tatay ko, nang dahil kasi sa mga sinabi niya kahit papano ay nabawasan ang pangamba ko na baka galit sila sa akin ni nanay. Pagsapit ng 5:00 ng hapon ay umalis na kami ni Maricel para magtungo sa burol. Isang basket ang dala namin na naglalaman ng mga pagkain at inumin. Hindi na kami nakapagpaalam sa mga magulang ko dahil wala sila sa bahay at maging si Ogie. Umalis sila at wala kaming ideya kung saan sila nagpunta. Pagdating sa dulong bahagi ng baryo ay tinahak namin ang kagubatan at makalipas ang halos 20 minuto ay inakyat na namin ang burol. Hindi yun ganong kataas, kaya madali lang naming narating ni Maricel ang tuktok. Mula roon ay tanaw namin ang baryo at iba pang lugar. Umupo kami sa madamong bahagi habang nakaharap kami sa araw na unti-unting lumulubog. Napakaganda ng kalangitan dahil kulay kahilyon. Wow! Ang ganda nga rito. Saka ang presko ng hangin. Sabi ko naman sa'yo eh. Alam mo ba nung bata pa ako? Madalas kaming maglaro dito. Naghahabulan kami rito tapos ilang beses akong gumulong-gulong dito pababa. Siguro, dito mo dinadala yung mga naging girlfriend mo nun, ano? Paano mo nalaman? Nako, sinasabi ko na nga ba? Dinala mo ako sa lugar na to kung saan mo dinadala mga naging ex mo. Eh ano naman? Ex na nga sila, di ba? Pero ikaw naman ang present at future ko. Joke lang. Iniinis lang kita. Oo nga pala. Siguro ang saya mo kasi nagpasalamat si Tito Arman sa'yo kanina. Sinabi mo pa. Hindi nga ako makapaniwala na sasabihin niya ang mga yun sa akin eh. Kasi simula nang dumating tayo rito, ay malamig ang pakikitungo nila sa atin. Pero alam mo babe, nagtataka talaga ako kung bakit ayaw nang umalis ni na tatay sa baryo namin. Eh baka kasi ang gusto nila ay dito na sila tumanda. Hindi eh. Bata pa lang ako ay pangarap na nila na umalis dito at tumira sa ibang lugar. Yung bang malapit sa syudad. Kaya nakapagtataka na sinabi ni tatay na ayaw niya nang umalis dito. Baka nagbago na ang gusto nila. Normal naman yun kasi nagbabago naman talaga ang pangarap at gusto ng tao sa paglipas ng panahon. Ay oo nga pala. Meron akong sorpresa sa'yo. Talaga? Ako rin eh. May surprise ako sa'yo. Gaya-gaya ka naman. Uy, hindi ah. Ang totoo niyan, kanina ko pa naiisip na dito ko gagawin yung surprise ko para sa'yo. Ano ba yung surprise mo na yan? Ikaw na muna magsabi ng surprise mo. Ikaw na muna. Tapos sunod ako. Ladies first nga, di ba? Kaya ikaw na muna. Ay nako, sige na nga. Pero medyo kinakabahan kasi ako eh. Baka kasi hindi mo magustuhan ang surprise ko. Sabihin mo na. Kinakabahan tuloy ako eh. Kasi, Edmond, buntis ako. 4 months na. Ano? Teka. Tama ba ang pagkakarinig ko? Buntis ka? Oo. Nang nalaman ko to, naisip ko na baka magalit ka sa akin. Kasi wala pa sa plano natin na magkaroon ng baby, di ba? Wala nga sa plano natin pero ano ka ba, okay lang yan. Blessing nga yan eh. Ibig pa lang sabihin, magiging tatay na ako. Malamang, alangan namang magiging nanay ka. Eh ako yun. Yes! Magiging tatay na ako! Magkakaanak na ako! Yes! Thank you Lord! Magiging tatay na ako! Ano ka ba, huy? Ang ingay mo. Baka mamaya may makarinig sa'yo eh. Sorry. Sobrang saya ko lang kasi. Gusto kong magsisisigaw at magtatatalon sa sobrang saya ko. Salamat kasi hindi ka nagalit, babe. Bakit naman ako magagalit? Magkakaanak naman talaga tayo. Pero napaaga nga lang. Ikaw,
Ano pala yung sorpresa mo sa akin? Ay oo nga pala. Munti ko nang makalimutan Tumayo ako at inilahad ko ang isa kong kamay. Nang kunin yun ni Maricel, ay iginiya ko siya na tumayo rin. Nang magkaharap na kaming dalawa, ay lumuhod ako at mula sa bulsa ng aking shorts ay inilabas ko ang isang maliit na kahon. Binuksan ko yun at tumambad kay Maricel ang isang diamond ring. Tila alam na ni Maricel kung para saan yun dahil napasinghap siya at nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Maricel, handa ka bang magpakasal sa akin? Oo naman, babe. Handang-handa ako. Talaga? Papakasalan mo ako? Oo, sabi. Bilisan mo na. Isuot mo na sa akin yung singsing. Nakangiti kong isinuot sa daliri ni Maricel ang singsing. Mabilis akong tumayo at siniil ko ng halik ang kanyang malambot na labi. Nang maghiwalay ang aming mga labi, ay parehas kaming naiiyak sa labis na kasiyahan. Tamang-tama pala na dito ako nag-propose kasi dito mo rin sinabi na magkakaanak na tayo. Huwag kang mag-alala dahil bago ka manganak ay magpapakasal na tayo, babe. Talaga? Oo, babe. Pinapangako ko yan sa'yo. Mahigpit naming niyakap ang isa't isa. Matapos yun ay muli kaming umupo at pinagmasdan namin ang paglubog ng araw. Inihilig ni Maricel ang ulo niya sa balikat ko at masuyo ko namang hinawakan ang isa niyang kamay. Nang sandaling yon ay nakalimutan ko ng panandalian ang mga gumugulo sa isip ko. Naging payapa ang aking puso dahil katabi ko sa napakagandang lugar na yon ang babaeng makakasama ko habang buhay. Nalibang kami ni Maricel sa pag-iihaw sa itaas ng burol. Habang ginagawa namin yon, ay masaya kaming nagkwentuhan. Kaya hindi namin namalayan ang paglipas ng mga oras. Hanggang sa napansin namin na madilim na pala. Doon na kami nagdesisyon na umuwi. Habang naglalakad pababa ng burol, ay hindi maalis ang saya sa aking puso. Bukod kasi sa pumayag si Maricel na magpakasal sa akin, ay magkakaroon na rin kami ng anak. Nang nasa gubat na kami, ay bigla akong napahinto sa paglalakad. Maging si Maricel ay tumigil din at may pagtatakang tumingin sa akin. Bakit? May problema ba? Ano kasi? Nakalimutan ko yung daan palabas dito sa gubat. Ang dilim na kasi. Ano? Ibig mong sabihin ay naliligaw tayo? Hindi naman. Kailangan ko lang makita ng maayos ang daan para malaman ko kung paano tayo makakalabas dito sa gubat. Paano yan? Wala tayong dalang flashlight. Kahit yung mga cellphone natin ay iniwan natin sa bahay. Huwag kang mag-alala. Makakalabas din tayo dito. Hindi naman malawak ng gubat eh. Kumapit ka lang sa braso ko at huwag kang bibitaw ha. Nang humawak si Maricel sa braso ko, ay nagsimula na akong maglakad habang nakasunod siya sa akin. Pinilit kong aninagin ang dinadaanan namin, pero dahil sa sobrang dilim, ay halos wala akong makita. Nagdasal na lang ako na sana ay tama ang daan na tinatahak namin. Muli kaming napahinto nang may narinig kaming kaluskos sa aming kaliwa. Humigpit ang pagkakahawak ni Maricel sa braso ko. Ano yun, babe? Wala yun. Baka may nalaglag lang na sanga mula sa puno. Hindi. Parang may naglalakad. Parang papalapit siya sa atin. Ayang ka na naman sa pagiging praning mo eh. Wala nga yun. Ikaw kasi. Bakit kasi nagpagabi pa tayo dito sa burol? Tingnan mo. Nahihirapan tuloy tayo makalabas sa gubat na to. Pwede bang huwag mo akong sisihin? Hindi ko naman ginusto to eh. Gumapang ang kilabot sa buong katawan ko nang may narinig kaming mabibigat na yabag ng paa na papalapit sa amin. Agad kong hinila si Maricel at nagtago kami sa likod ng isang makapal na halaman. Ramdam ko ang panginginig ni Maricel dahil sa sobrang takot
Maigpit kong hinawakan ang kamay niya upang iparating sa kanya na ako ang bahala sa kanya. Mula sa mga siwang ng makapal na halaman ay nakita namin ang isang nilalang na may kahindik-hindik na anyo. Matutulis ang mga kuko at ngipin niya. Ang mga mata niya ay malalaki at pulang-pula. Palinga-linga siya sa paligid na para bang meron siyang hinahanap. Hanggang sa biglang tumingin ang nilalang sa pinagtataguan namin ni Maricel. Malakas siyang sumigaw at tumakbo siya papunta sa amin. Inutusan ko si Maricel na tumakbo at sabay kaming tumayo at tumakbo ng napakabilis. Diyos ko! Anong klaseng halimaw ba yon? Hindi ko alam. Ngayon lang ako nakakita ng ganong kapangit na nilalang. Ramdam ko na nakasunod pa rin sa amin ang nilalang na yon. Nang lumingon ako, ay napasigaw ako dahil abot kamay na kami ng halimaw. Susunggaban na sana kami ng halimaw, pero isang halimaw pa ang biglang dumating at sinunggaban niya ang halimaw na humahabol sa amin ni Maricel. Walang ibang nasa isip ko kundi ang makauwi kami sa bahay, kaya hindi ko na inalam pa kung ano ang nangyayari sa dalawang halimaw. Tuloy-tuloy lang kami sa pagtakbo at tila himala na nagawa naming makalabas sa gubat. Mula roon ay naging madali na para sa amin ang pagtukoy sa daan pauwi sa bahay. Nang makarating kami sa bahay, ay malakas at sunod-sunod akong kumatok sa pinto. Si tatay ang nagbukas sa amin at nagmamadali kaming pumasok. Habol namin ni Maricel ang aming paghinga. Saan kayo galing? At ngayon lang kayo umuwi? Tay, hindi po kayo maniniwala sa sasabihin ko sa inyo. Pero may humabol po sa aming halimaw. Nakakatakot po ang itsura niya. Ano bang halimaw ang sinasabi mo? Sandali, tay. Si nanay, nasan po siya? Nasa labas pa siya. Dahil hinahanap niya kayo. Delikado po sa labas. Baka makasalubong po ni nanay yung halimaw. Kailangan po nating hanapin si nanay, tay. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si nanay. Seryoso ang mukha niya. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil ligtas siya. Hindi niyo na ako kailangang hanapin dahil nandito na ako. Gusto, maraming salamat po at ligtas kayo, Nay. Nay, may halimaw pong humabol sa amin ni Maricel sa gubat. Mabuti na lang po't nakatakas kami sa kanya. Pero nagawa namin makatakas kasi bigla po siya sinugaban ng isa pang halimaw. Halimaw? Ang ibig mo ba sabihin aswang? Lusing, huwag mo akong pigilan, Arman. Kailangan nang malaman ng anak mo ang katotohanan para makapag-ingat sila ni Maricel. Teka, ano pong aswang ang sinabi niyo kanina, Nay? Yung halimaw na humabol sa inyo, isa yung aswang. May aswang dito sa baryo natin at yun ang dahilan kung bakit hindi namin kayo pinapalabas tuwing gabi. Bakit naman ngayon nyo lang po sinabi? Kung alam po namin na may aswang dito, hindi na po sana kami nagpagabi sa burol. Sinabi ko na sa inyo ang dapat nyong gawin. Pero kayo tong hindi marunong sumunod. Tignan nyo ang nangyari sa inyo ngayon. Muntik na kayong patayin ng aswang na yon. Pasensya na po talaga, Nay, Tay. Hayaan niyo po. At hindi na po kami magpapagabi sa labas. Tumingin ako kay Maricel. Napansin ko na namumutla siya at hindi pa rin nawala ang panginginig ng kanyang katawan. May pag-aalalang hinawakan ko ang braso niya. Ayos ka lang ba, babe? Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Napagod lang ako sa pagtakbo natin kanina. Ang mabuti pa ay magpahinga na kayo. At sana ay maging aral na sa inyong dalawa nangyari. Siguro naman ay hindi nyo na kami kikwestiyonin kung bakit hindi namin kayo pinapayagan na lumabas tuwing gabi. Opo, Tay. Naiintindihan na po namin. Matapos ang nakakatakot na pangyayaring yon, ay nagtungo na kami ni Maricel sa kwarto. Naunang humiga si Maricel habang ako ay nakaupo sa tabi niya. Panay ang haplos ko sa kamay niya para kahit papano ay kumalma siya. Hindi ako makapaniwala. Na totoo pala talaga ang mga aswang.
Ang akala ko dati ay gawa-gawa lamang sila. Edmond, natatakot ako. Ano kaya kung umalis na tayo rito? Bumalik na tayo sa Maynila. Baka kasi kung ano pang mangyari sa atin dito. Hindi ko pwedeng iwanan ang pamilya ko rito habang alam ko na may aswang dito na pwedeng maging dahilan para mapahamak sila, babe. Ang gusto ko ngayon ay isama na sila sa Maynila para maging kampante ako. Pero ikaw na rin ang nagsabi na ayaw nilang umalis dito, di ba? Pipilitin ko sila. Ipapaintindi ko sa kanila na hindi na sila pwedeng manatili pa rito. Bahala na. Siguro naman ay maiintindihan nila ako. Pero alam kong natatakot ka, babe. Naiintindihan kita kasi kahit ako takot din. Ganito na lang, bukas ng umaga ay ihahatid kita sa pier para makasakay ka na ng barko. Eh ikaw, huwag mong sabihin na magpapaiwan ka rito. Oo, babe. Kailangan eh. Kakausapin ko pa kasi sila nanay at tatay. Kailangan ko pa silang kumbinsihin na sumama sa akin sa Maynila. Ayoko. Hindi ako aalis dito nang hindi ka kasama. Sa tingin mo ba'y makakampante ako sa Maynila habang alam ko na nasa panganib ang buhay mo rito? Kung hindi ka aalis, ay hindi rin ako aalis. Pero isipin mo naman ang batang dinadala mo, babe. Malaki ang tsansang ikaw ang pag-initan ng mga aswang dahil buntis ka. Sa pagkakaalam ko kasi, ay gustong-gusto ng mga aswang na biktimay ng mga buntis dahil sa sanggol na nasa kanilang sinapupunan. May tiwala ako sa'yo. Alam kong poprotektahan mo ko at ang anak natin. Basta, dito lang ako at magkasama tayong aalis dito. Alam ko na kahit na anong sabihin ko kay Maricel, ay hindi na magbabago ang isip niya. Nakita ko sa mga mata niya na desidido siyang manatili sa baryo namin kahit meron dong malaking banta ng panganib. Wala na akong nagawa kundi ang mangako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para protektahan si Maricel at ang magiging anak namin. Nang sumunod na araw, naisipan ko na sabihin sa mga magulang ko ang plano kong isama sila sa Maynila. Ngunit bago ko pa masabi yun, ay naunahan na ako ni tatay na magsalita. Ngayong alam niyo na ang nangyayari rito, mas makabubuti na umalis na kayo. Bumalik na kayong dalawa sa Maynila ngayon. Pasensya na po, tay. Pero hindi po kami aalis ni Maricel nang hindi kayo kasama. Hindi na po ligtas ang lugar na to para sa ating lahat. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na hindi kami aalis sa lugar na ito? Bilang tatay mo ay inuutusan kitang sundin ako sa pagkakataong ito. At bilang anak nyo, ay hindi ko naman po kayo pwedeng pabayaan. Kaya ang gusto ko ay sumama kayo sa amin ni Maricel paalis ng lugar na to, tay. Isipin niyo po ang pwedeng mangyari sa inyo, lalo na kay OG. Wala po tayong laban sa mga aswang. Sanay na kami sa buhay namin dito simula nung nagkaroon ng aswang dito. Huwag mo kaming alalahanin dahil kaya naming protektahan ang aming mga sarili. Hindi ko alam kung bakit mas pinipili niyo pa rin manatili sa lugar na to. Kahit alam niyong delikado na sa ngayon. Sa tingin niyo po ba ay matatahimik ako sa Maynila habang alam ko na gabi-gabi ay maaaring may masamang mangyari sa inyo? Hindi po kami aalis ni Maricel nang hindi kayo kasama. Naputol ang aming pag-uusap nang may narinig kaming boses ng isang matandang babae sa labas ng bahay. Tinawag nun sina nanay at tatay. Napansin ko ang pagbakas ng takot sa mukha nilang dalawa. Sinabi ni tatay na siya na ang lalabas. Tumayo siya at saka siya lumabas ng bahay. Nagtaka ko sa naging reaksyon ng mga magulang ko. Kaya sinundan ko si tatay sa labas. Doon ay nakita ko ang isang matandang babae na kausap niya. Mahaba ang puting buhok ng matanda na umaabot sa bewang nito. Malalaki ang kanyang mga mata na parabang palaging naninindak. Hindi ko naririnig ang pinag-uusapan nila pero bakas sa mukha ni tatay ang pagkabahala. Maya-maya pa ay pumasok silang dalawa sa bahay. Umupo ang matandang babae at napansin ko na titig siya kay Maricel. Ang babae yun, buntis siya.
Tama ba ako? Nagkakamali ka. Hindi buntis ang nobya ng anak ko. Hindi mo ko balilin lang, Armada. Amoy na amoy ko at sagol sa kanyang sinapunan. Isang buhay na unti-unting nabubuo sa loob ng kanyang katawan. Napakatagal ko nang naghihintay ng isang inosenteng buhay na maaari nating gamitin sa gabi ng pag-aalay. Lubayan mo ang pamilya ko, Agapita. At sa tingin mo ba, ay magagawa mo kong pigilan sa kung ano gusto ko? Malapit na ang gabi ng pag-aalay at kailangan natin gawin ang nararapat upang mas lumakas tayong lahat. Tayong lahat ba? Ang lalakas? O ikaw lang? Ginawa mo na kaming mga halimaw. Hindi pa ba sapat yun sa'yo? Wala ka nang magagawa, Armada. Hindi ko kasalanan kung nandito ang anak mo at ang nobya niya. Habang naririnig ko ang pag-uusap ni tatay at ng matandang babae na tinawag niyang Agapita, ay labis akong naguluhan. Hindi ko maunawaan ang kanilang pinag-uusapan at hindi ko rin maintindihan kung bakit parang takot si tatay kay Agapita. Maya-maya pa ay tumayo na si Agapita at lumapit siya kay Maricel. Ngumiti siya at lumabas ang mga ngipin niyang halos nabubulok na lahat. Bumakas ang takot sa muka ni Maricel. Hindi ba't tapa ako, Iding? Buntis ka. Mga 4 o 5 buwan na. Tama po kayo. Maaari ko bang hawakan ang tiyan mo? Gusto ko lang maramdaman ng sagol sa loob ng katawan mo. Umangat ang kamay ni Agapita para hawakan ang tiyan ni Maricel. Hindi nakagalaw si Maricel dahil parang natakot siya. Ngunit bago pa dumampi ang palad ni Agapita sa tiyan ng nobya ko, ay pinigilan na yon ng nanay ko. Hinawakan niya ang kamay ng matandang babae. Hindi mo pwedeng hawakan ng isang tao nang walang pahintulot niya. Pero nagpaalam naman ako. Narinig mo ba siyang sumagot na pwede mo siyang hawakan? Hindi naman. Hindi ba? Hindi ibig sabihin na hindi siya nagsalita ay pumapayag na siya. Mas makabubuti kung umalis ka na, Agapita, at lubayan mo na ang anak ko at ang nobya niya. Tumiim ang bagang ni Agapita. May galit na rumihistro sa kanyang muka at walang imik siyang umalis. Nang wala na ang matandang babae, ay agad na isinara ni tatay ang pinto at bumalik kami sa pagkainan. Sino ba ang Agapita na yon? Bakit parang takot kayo sa kanya? Lusing, narinig na ng anak natin ang hindi niya dapat marinig. Sa palagay ko, ay kailangan na nating sabihin sa kanya ang buong katotohanan. Tama ka. Wala nang dahilan pa para magtago tayo sa kanya. Sige na. Ikaw nang magsabi sa kanya ng mga dapat niyang malaman. Teka. Ano pa po ba ang dapat kong malaman? Ang ibig niyong sabihin meron pa kayong tinatago sa akin? Yung aswang na humabol sa inyo sa gubat kagabi. Ang aswang na yun ay si Agapita. At ang aswang na umatake kay Agapita para iligtas kayo ay walang iba kundi ang nanay mo. Ano? Hindi totoo yan. Paano magiging aswang si nanay, tay? Ang gusto ko pong sabihin nyo ay ang katotohanan, hindi yung isang gawa-gawang kwento lang. Yung pagiging aswang ni Agapita, pwede ko pa po paniwalaan yun pero si nanay, aswang? Hindi ko po paniniwalaan yan. Totoong sinabi ng tatay mo, Edmond. Alam kong para sa'yo ay mahirap tong paniwalaan. Pero hindi lang ako ang aswang sa baryo na ito, kundi pati na ang tatay mo at si Oji. Pati ba naman kayo, Nay? Ano po bang kalokohan to? Sinasabi niyo po ba yan? Para umalis na po kami ni Maricel? Matagal kang nawala rito, anak. At may mga pangyayari na hindi mo alam. Dumating dito si Agapita at inakala namin na isa lamang siyang normal na tao. Nagtayo siya ng isang karinderya at wala kaming kaalam-alam
ng mga pagkain na itinitinda niya ay hinaluan niya ng sarili niyang dugo nang sa ganun, lahat ng kakain ng luto niya ay magiging aswang na kagaya niya. Ang ibig niyo po bang sabihin, lahat ng taong nakatira sa baryo natin ay mga aswang na rin? Tama ka. Lahat ng taong nasa baryong ito ay mga aswang na, at yun ay dahil sa kagagawan ni Agapita. Isa siyang aswang na may kakayahan na manghawa ng pagiging aswang niya. Base sa aking narinig, may isang grupo ng mga manunugis na nakipaglaban kay Agapita at sa mga alagad niyang aswang. Nagawang ubusin ng mga manunugis na yun ang mga alagad ni Agapita, pero nagawa niyang makaligtas. Kaya malinaw na ginawang aswang ni Agapita ang mga tao rito para magkaroon siyang muli ng mga alagad. Napamaang ako sa mga sinabi ni na tatay at nanay. Hindi makapaniwalang nagkatinginan kami ni Maricel. Alam namin na hindi nagbibiro o nagsisinungaling ang mga magulang ko sa pagkakataon na yon. Ngayon naiintindihan ko na. Kaya hindi nyo kami pinapalabas ng kwarto tuwing gabi ay dahil sa ayaw nyong makita namin sa ganung oras ay nagiging aswang kayo. Pero may pag-asa pa po ba para mawala pong pagiging aswang nyo at bumalik kayo sa normal na tao? Sa ngayon ay wala pa kaming alam na solusyon. Pero hindi kami nawawalan ng pag-asa na mawawala ang pagiging aswang namin. Lalo na at hindi naman kami kumakain ng tao. Kapag kasi kumain kami ng tao, ay tuluyan ng magiging ganap ang pagiging aswang namin. At wala ng paraan para maalis yun sa amin. Pero may itatanong ako. Tama ba sinabi ni Agapita na buntis si Maricel? Opo. 4 na buwan na po siyang buntis. Kaya mas makakabuti na umalis na kayo dito ni Maricel. Malapit na ang gabi ng pag-aalay at isang sanggol na nasa sinapupunan ang inaalay sa gabing yon. Mainit ang mata ni Agapita kay Maricel dahil buntis siya. Edmond, ang anak natin. Huwag ka mag-alala, babe. Dahil hindi ako papayag na gawing alay ng Agapita na yon ng anak natin. Naitay, umalis na po tayo ngayon dito. Doon na po tayo tumira sa Maynila. Siguro naman ay hindi na tayo masusundan doon ni Agapita. Hindi na kami maaaring manirahan sa lugar kung saan maraming tao, anak. Gabi-gabi kaming nagiging aswang at hindi malabo na malaman ng mga tao kung ano kami. Alam mo naman kung anong ginagawa ng mga tao sa mga aswang, hindi ba? Papatayin nila kami doon. Pero hindi pa po kami pwedeng umalis nang hindi kayo kasama. Paano kung pag-initan po kayo ni Agapita kapag nalaman niyang hinayaan niyo kaming umalis ni Maricel? Mas mabuti pa nga gano'n talaga mangyari. Para mabura na kami sa mundo. Hindi namin gustong mabuhay ng ganito gabi-gabi. At kailangan naming magpunta sa gubat para lamang pumatay ng mga ligaw na hayop. Ang importante, anak, ay makaalis na kayo ni Maricel dito ng ligtas. Hindi, tay. Hindi po kami aalis nang hindi ko kayo kasama. Meron po akong naisip na maaaring solusyon para mawala ang pagiging aswang ninyo. Si Agapita ang dahilan kung bakit kayo naging aswang. Kaya maaaring siya rin na maging sagot para bumalik kayo sa pagiging normal na tao. Anong ibig mo sabihin, anak? Hindi kaya kapag nagawa natin patayin si Agapita, ay mawawala rin ang pagiging aswang ninyo? Hindi ko alam. Wala pang sumusubok sa amin na gawin ang bagay na yan. Dahil pakiramdam namin ay makapangyarihan si Agapita. Para sa amin, ay siya ang aming pinuno. Dahil siya ang dahilan kung bakit kami naging aswang ngayon. Hindi porke nagawa niya kayong mga aswang, ay makapangyarihan na siya. Kung totoong makapangyarihan at malakas siya, hindi niya kailangan ng mga alagad. Kung magtutulong-tulong po tayo, malaki ang posibilidad na mapapatay natin si Agapita at baka yung pa maging dahilan para mawala ang pagiging aswang ninyo. Tay, subukan lang po natin. Kung hindi man mawala ang pagiging aswang nyo, kahit wala na si Agapita, ay mas mabuti pa rin yun para mamuhay kayo rito
nang wala kayong kinakatakutan. Hinawakan ko ang kamay ng tatay ko at diretso ko siyang tinignan sa kanyang mga mata. Ipinaramdam ko sa kanya. Ang kailangan naming gawin ay ang magkaisa para matalo namin ang kasamaang bumabalot sa aming baryo. At kahit nalaman kong aswang na ang aking pamilya, ay hindi ako nakaramdam ng takot sa kanila. Sigurado ko na hindi nila kami sasaktan ni Maricel dahil sa kabila ng pagiging aswang nila ay nangingibabaw pa rin ang pagmamahal sa kanilang mga puso. Kinagabihan ay naging handa ako dahil may kutob ako na darating si Agapita para kunin si Maricel. Habang nasa kwarto kami ni Maricel ay isang itak ang nakapatong sa maliit na lamesa para kung sakaling kailanganin namin yon ay madali ko yung makukuha. Hanggang sa dumating na nga ang aming kinatatakutan. Mula sa labas ng bahay ay narinig namin ang pagtawag ni Agapita kina nanay at tatay. Sumilip kami ni Maricel sa bintana at kinilabutan ako dahil hindi lang si Agapita ang naroroon, kundi naroroon din ang iba pang mga aswang sa baryong yon. Lahat sila ay sobrang nakakatakot ang mga itsura. Sina nanay at tatay ang humarap kina Agapita. Nasaan na ang nobya ng anak niyo? Ibigay niyo siya sa akin. Wala na sila rito. Umalis na sila kaninang umaga. Hindi niyo ako maluloko. Naaamoy ko siya. Nandiyan siya sa loob ng inyong bahay. Huwag niyo akong pilitin na gumamit ng dahas. Kung ayaw ninyong magkagulo tayo rito, ibigay niyo na siya sa akin hanggang kaya ko pang magtimpe. Hindi mo siya makukuha, Agapita. Pagod na kami maging sunod-sunuran sa iyo. Hindi na kami natatakot sa iyo. Sa isang kisap mata ay nag-anyong aswang ang mga magulang ko. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko ng sandaling yon. Sumugod si tatay sa mga aswang habang si nanay naman ay tumakbo papasok sa loob ng bahay. Pumasok siya sa kwarto namin ni Maricel. Tumakas na kayo. Dumaan kayo sa gubat. May daan doon papunta sa kabilang baryo. Oje, samahan mo ang kapatid mo at si Maricel. Ituro mo sa kanila ang daan sa gubat. Magmadali kayo. Pero, paano po kayo ni tatay? Huwag mo na kaming isipin, anak. Kaya namin ang mga sarili namin. Tumakas na kayo. Bilisan nyo na, nagmamakaawa ko sa inyo. Labag man sa kalooban ko, naiwanan ang mga magulang ko, ay inisip ko pa rin si Maricel at ang anak namin. Kaya, nang muling lumabas si nanay, ay hindi na kami nagsayang pa ng oras. Lumabas kami ni na Maricel at ng kapatid kong si Oji mula sa bintana sa likod ng bahay. Dala ko ang matalas na itak para meron akong magagamit para protektahan ang aming mga sarili. Mabilis kaming tumakbo habang nasa unahan namin si Oji. Maigpit kong hawak ang mga kamay ni Maricel. Hindi nagtagal ay napahinto ako nang narinig ko ang malakas na sigaw ni nanay at tatay. Edmond! Tara na! Sina nanay at tatay. Dalawa lang sila laban kina Agapita. Baka kung ano na nangyayari sa kanila. Kailangan ko silang balikan. Kailangan ko silang tulungan. Pero ang nanay mo na nagsabi na kaya nila ang mga sarili nila. Umalis na tayo dito, Edmond. Isipin mo ang buhay na magiging anak natin. Maricel, mga magulang ko sila at hindi ko sila pwedeng pabayaan. Hindi ba sabi mo sa akin ay kailangan kong bumawi sa kanila? Ito na ang magandang pagkakataon para gawin ko yun. Lumapit ako kay Oji. Yumuko ako at hinawakan ko ang magkabilaan niyang balikat. Oji,
Alam kong natatakot ka ngayon, pero meron akong ipapagawa sa'yo, ha? Samahan mo ang ate Maricel mo sa gubat at dalhin mo siya sa kabilang baryo. Alam kong kaya mong gawin yon. Tumango si Oji at matapos yon ay maigpit ko siyang niyakap. Humarap ako kay Maricel at siya naman ang niyakap ko. Hindi kita kayang iwan, Edmond. Kung makikipaglaban ka sa mga aswang, makikipaglaban na din ako. Makinig ka sa akin, Maricel. Sa ngayon, ang prioridad ko ay ang kaligtasan mo at ng anak natin, kaya sumama ka na kay Oji. Nangangako ko sa'yo na walang masamang mangyayari sa akin. Hindi ako papayag na mamamatay ako ngayong gabi dahil papakasalan pa kita. Kailangan ko lang talagang tulungan ng mga magulang ko. Kaya tumakas na kayo ni Oji. Sige na, bilisan nyo! Sa pagkakataon na yon, ay nakinig na si Maricel sa akin. Alam ko na labag sa kalooban niya ang umalis nang hindi ako kasama. Pero nararamdaman ko na naiintindihan niya ang gusto kong mangyari. Nang sumama na si Maricel sa kapatid kong si Oji, ay mabilis akong tumakbo pabalik kina nanay at tatay. Ngunit 2 aswang ang sumalubong sa akin na sigurado kong inutusan ni Agapita na sundan si Maricel. Mga hayop kayo! Hindi ako natatakot sa inyo! At hindi ako papayag na makuha niyo si Maricel at ang anak ko! Dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko! Sabay na umatake ang 2 aswang. Nang sandaling yon, ay nag-aapoy na ang puso ko sa kagustuhan na maging ligtas ang mga mahal ko sa buhay. Kahit wala akong kaalaman sa pakikipaglaban, ay ginawa ko ang lahat para matalo ang 2 aswang. Sinunggaban ako ng isang aswang, pero sinalubong ko siya ng taga sa ibabaw ng kanyang ulo, habang ang isa namang aswang ay sinaksak ko sa leeg na agad niyang ikinamatay. Ang aswang na tinaga ko sa ulo ay buhay pa at hindi ko naiwasan ang pagkalmot niya sa aking dibdib. Pero mabilis kong itinarak ang itak sa tapat mismo ng puso niya na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nagpatuloy ako sa pagtakbo papunta sa mga magulang ko. Umasa ako na hindi pa huli ang lahat para iligtas ko sila mula kay Agapita at sa iba pang mga aswang. Nang nakarating na ako sa harapan ng aming bahay, ay nagulantang ako sa aking nakita. Nakahandusay sa lupa sina nanay at tatay. Kapwa sila duguan habang nasa harapan nila ang aswang na si Agapita. Susugod sana sa akin ang mga aswang, pero pinigilan sila ni Agapita. Edmond! Anong ginagawa mo rito? Bumalik po ako para tulungan po kayo ni nanay. Napakabuti mo palang anak. Napakaswerte ng mga magulang mo. Pero nasa ang nobya mo? Ibigay mo siya sa akin. Dahil kung hindi, ay tutuluyan kong patayin ang nanay at tatay mo. Hindi mo siya makukuha, hayop ka. Hindi ako papayag na gawin mong alay ang anak ko. Matapang ka. Yan ang gusto ko. Bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. At yun ay kung papayag kang maging isa sa mga alagad ko. Impakto ka. Sa tingin mo ba ay papayag ako na maging alipin ng isang kagaya mong mahina at tuwag? Sino ang tinatawag mo duwag at mahina? Tanga ka rin pala. May iba pa ba akong kausap? Hindi ba't ikaw lang naman? Oo, Agapita. Isa kang duwag at mahina. Nagpapatawa ka ba? Paano ko magiging duwag at mahina kung nagawa kong aswagan lahat ng mga tao sa baryong ito? Kailangan mong gawin yon dahil hindi mo kayang mag-isa. Hindi mo kayang mabuhay nang wala kang mga alagad. Dahil kung ikaw lang,
Sigurado ako na napakadali mo lang talunin at patayin. Hindi totoo yan! Bawiin mo ang sinabi mo! Bawiin mo! Isang nakakalokong ngisi ang sumilay sa labi ko dahil nakita ko ang galit at takot sa mga mata ni Agapita. Hindi nga ako nagkamali dahil totoo ang nasa isip ko na mahina nga si Agapita kung wala ang mga alagad niya. Isa-isa kong tinignan ang mga aswang na alam kong dating mga tao na normal na namumuhay sa baryong yun. Kayong lahat! Alam ko na kahit mga aswang kayo, ay hindi pa rin nawawala sa inyo ang pagiging tao. Huwag niyong kakalimutan na si Agapita ang sumira sa mga buhay ninyo. Siya ang dahilan kung bakit kayo nabubuhay sa dilim. Siya ang dahilan kung bakit kayo naging mga halimaw. Hindi niyo siya dapat katakutan. Dahil kung magsasama-sama tayo, ay matatalo natin siya. Magkakasabay na tumingin ang mga aswang kay Agapita at unti-unti silang lumapit dito. Nahihintakutang napaatras naman ang impakta na si Agapita. Sandali lang! Sandali! Huwag kayong maniniwala sa kanya! Lumayo kayo sa akin! At patayin ninyo ang lalaking yan! Sundin niyo ako! Dahil ako ang inyong Panginoon! Hindi pinakinggan ng mga aswang si Agapita at magkakasabay nilang inatake si Agapita. Pinagtulungan ng mga aswang na kagatin at kalmutin si Agapita sa iba't ibang parte ng katawan nito. Umalingaw-ngaw ang kalunos-lunos na sigaw ng matandang aswang at nang lubayan siya ng mga aswang ay halos hindi na siya makilala sa dami ng sugat niya. Halos maligo na rin siya sa sarili niyang dugo. At nang tuluyan ng malagutan ng hininga ang matandang aswang na si Agapita, ay tila himala naman na bumalik sa pagiging tao ang mga aswang. Maging ang nanay at tatay ko ay naging tao na rin. Naiiyak kong nilapitan ang mga magulang ko at nagpasalamat ako sa Diyos dahil buhay pa sila. Hindi naman ako makapaniwala na biglang dumating sina Maricel at ang kapatid kong si OG. Sorry, Edmond. Pero hindi ko talaga kayang iwanan ka. Kaya pinilit ko si OG na bumalik kami rito. At nakita ko ang ginawa mo. Napakatapang mo, babe. Sobrang proud na proud ako sa'yo. Pero mas matapang ang mga tao rito dahil nagawa nilang labanan ng takot nila kay Agapita. At tama nga ang sinabi ko nun na ang kamatayan ni Agapita ang sagot para bumalik sa normal ang mga tao rito. Agad naming dinala ni Maricel sina nanay at tatay sa ospital matapos ang nangyari sa baryo. Ilang araw kaming naghintay at nagbantay sa kanila hanggang sa tuluyan na silang gumaling at ligtas silang nakalabas ng ospital. Pagbalik namin sa baryo, ay maraming tao ang lumapit sa akin at nagpasalamat dahil ayon sa kanila ay ako ang dahilan kung bakit bumalik sila sa pagiging tao. Ganun pa man, ay may ilan na hindi na naalis ang pagiging aswang at sila yung mga kumain ng tao. Pero tila natakot na sila at hindi na sila kailanman nakita pa sa aming baryo. Nang umalis kami ni Maricel sa baryong yun, ay kasama na namin ang buong pamilya ko. Pinatignan namin si OG sa isang doktor at makalipas lang ang ilang buwan ay unti-unti na siyang natuto na magsalita. Makalipas ang ilang buwan ay nagpakasal na kami ni Maricel sa simbahan. Ilang buwan pagkatapos ng kasal, isinilang ni Maricel ang anak namin at doon ko naramdaman ang tunay na saya at kapayapaan. Mas lalo kong napagtanto kung gaano kahalaga ang pamilya
Pinagsisihan ko ang mga panahong hindi ko nabigyan ng sapat na oras si nanay, si tatay at si Oji. Nangako ako sa sarili ko na babawi ako sa kanila at sisikapin kong maging mas mabuting anak, kapatid, asawa at ama. Napatunayan ko na kapag buo at nagkakaisa ang pamilya, walang pagsubok ang hindi kayang harapin at lampasan. Lalo na kung nag-uumapaw ang pagmamahal sa isa't isa. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na sa mundong patuloy ang pag-ikot at paghahabol sa kita, madalas nating nakakalimutan na ang oras ay isang kayamanang hindi na muling maibabalik kapag ito'y nawala. Ang salapi ay maaaring kitain muli, ngunit ang mga sandaling hindi natin naibigay sa ating pamilya ay mananatiling alaala ng pagkukulang. Mas mahalaga ang panahong inilalaan natin sa kanila, ang pakikinig sa kanilang mga kwento, ang paggabay sa mga anak, at ang simpleng pagsasalo-salo, sapagkat dito nabubuo ang pagmamahalan at pagkakaisa. Ang isang buo at nagkakaisang pamilya ay sagradong biyaya ng Panginoong Diyos. Kapag ito'y pinangalagaan, nagkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang anumang hirap ng buhay. Sapagkat kapag kumpleto ang pamilya sa pagmamahal at presensya ng isa't isa, walang pagsubok ang hindi kayang lampasan. Ayon nga sa Ecclesiastes 3:1, ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang kapanahunan at may panahon para sa bawat gawain sa silong ng langit. Ipinapaalala nito na may tamang oras para sa trabaho at may tamang oras para sa pamilya. Hindi sapat na tayo'y kumikita lamang. Kailangan din nating maging naroroon, pisikal, emosyonal at espiritual para sa mga mahal natin sa buhay. Bilang mensahe ko sa inyo, tandaan natin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng perang na iuuwi, kundi sa dami ng panahong na ibibigay at pagmamahal na naipapadama sa ating pamilya. Ang trabaho ay mahalaga upang makapagbigay ng sustento, ngunit ang presensya at oras ang tunay na bumubuo ng tahanan. Sa huli, ang mga alaala at yakap ng pamilya ang mananatili. Hindi ang overtime, hindi ang pagod, kundi ang pag-ibig na ating naiparamdam habang may panahon pa. Maraming salamat po sa walang sawang pakikinig at pagsuporta sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Mabuhay po ang pamilyang nagsisikap na manatiling buo at magkakasama. Sa kabila ng hirap ng buhay, patuloy na nagmamahalan at handang gawin ang lahat upang mapanatili ang pagkakaisa at presensya ng bawat isa sa loob ng isang masayang tahanan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa susunod na kwento, at pagpalain po nawa kayong lahat ng Diyos na may kapal.